Pinatalsik sa pwesto ang Pangulo ng Syria kasunod ng tuluyang pagkuha ng mga rebelde sa kontrol ng kabisera ng bansa. Tiniyak ng ating embahada roon na ligtas ang mga Pinoy. Pasadahan ang mga balita abroad sa pagtutok ni Salima Refran. Sa gitna ng pag-asang magiging mapayapa ang pagkapalit ng liderato sa Syria matapos mapatalsik ang Pangulo nitong si Bashar al-Assad, patuloy na minomonitor ng gobyerno ang mga Pilipino sa nasabing bansa sa Middle East. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Damascus, ligtas at nasa mabuting kalagayan ang mahigit 700 Pinoy roon. Sa pagpapatalsik kay Assad, natuldukan ang kamay na bakal niyang pamumuno na mahigit 2 dekada. Kontrolado na ng mga rebelde ang kabisera na Damascus. May mga panaka-naka na lang po, pero kung ikumpara po sa nangyari kahapon, parang umupa na po ang pangkalatang sitwasyon. Ang karamihan nandito po sa Damascus, ang total na mga kabuuan ng mga Pilipino rito po ay 703. May mga 10 na nakisilong po dito sa embahada dahil na rin po sa medyo kaguluhan kahapon. Naging balisa sila kaya sila po ay humingi ng tulong sa amin para manirahan pansamantala rito sa embahada. Malakas na hangin naman ang naranasan sa west coast ng Britain kasabay ng pananalasa sa UK ng Storm Dara. Binaha ang maraming kalsada at libo-libong bahay rin ang naiulat na nawalan ng kuryente. Itinaas ng Taiwan ang alert level ngayong Lunes dahil sa umano'y nagpapatuloy na harassment ng China. Nagtalaga umano ang China ng reserved airspace kung saan ni-restrict ang paglipad ng mga eroplano at nag-dispatch ng naval fleets at coast guard boats sa paligid ng Taiwan. Ayon sa isang security source ng Taiwan, tinatayang aabot na sa 9 na po ang Navy at Coast Guard ships ng China sa mga karagatan malapit sa Taiwan, Southern Japanese Islands, pati sa East at South China Sea. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.